Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, una sa lahat purihin natin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha na binigyan tayo mo ng pagkakataon na magkasama-sama at alhamdulillah biyaya mula kay Allah na pinili niya tayo sa dami ng mga tao sa labas, pinili niya tayo upang makasamba sa kanya. Kahit gaano tayo kaabala, alhamdulillah nagawa pa rin natin magkasama-sama at naitayo natin ang salatul Jama'ah na magkakasama. Alhamdulillah tinalakay natin nakaraan ang tinatawag kahalagahan ng pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama at ang panganib ng ika nga'y pag-iwan dito. Ngayon, ang topic natin ay patungkol sa mga qualities or mga katangian ng tinatawag na nag-aanyaya sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong mga katangian na meron sila? Dapat malaman din natin ang mga bagay na yan. Sa isang aya bilang pagpapaalala sa ating lahat na sinabi ng dakilang tagapaglikha, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Sa isang aya na binanggit ng dakilang tagapaglikha, "Ud'u ila sabili rabbik." Mag-aanyaya ka sa landas ng iyong Panginoon na meron may hikma, may wisdom, may karunungan. Allahu Akbar. Eto tingnan yung kagandahan. Eto isa sa mga katangian ng taong nag-aanyaya sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. And then, wal mau'izatil hasana, ibig sabihin magandang pananalita, mabuting pakikitungan, magandang mga salita na kung saan ay magbibigay sa kanya ng paalala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At wajadilhum billati hiya ahsan, na kung saan ay maki-dialogue ka sa kanila sa mabuting pamamaraan. Tingnan yung ganda ng Islam mga kapatid, mga magulang. Isang example sa tinatawag na pagkakaroon ng hikmah, wisdom, ang mahal ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Nung isang badu na kung saan galing Arabi, galing na kung saan etong tao na ito na umihi sa masjid. Sa gilid ng masjid, umihi siya. At nakita ng mga sahaba, of course, nagalit, gustong pigilan. At sinabi ng mahal na sugo, hayaan niyo, sabi niya. Hinayaan hanggang matapos at dito pinaalalahanan yung tao na yun. Sabi niya, tunay sabi itong masjid na ito ay ang mga tao dito dito nagsasala, nagbabasa ng Quran. Dito sabi ito'y pag-aalala kay Allah. Pinayuhan niya yung tao. At dito subhanallah, kita nung isang tao na yun, ang ikang wisdom ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagduwa siya, Allah marhamni wa Muhammadan, wala tarham ahada. Na kung saan, o yung Allah, kumbaga, kaawaan mo ako at si Muhammad at wag yung iba. Subhanallah. Kasi nagpakita ang mahal na sugo ng kabutihang asal sa tao na yun. Tingnan yung wisdom mga kapatid, mga magulang. Yung hikmah at yung kabutihang asal ng mahal na sugo na ipinakita niya sa tao na yan. At ganun din tayo dapat, especially sa mga tao sa labas. At sabi pa ng ating mga ulama, jama Allah da'wata fi thalatha maratib o fi thalatha maratib, na kung saan ang dakilang tagapaglikha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan may tatlong antas ng tinatawag na pag-aanyay sa landas ni Allah. Una, al-ilm, pangalawa ar-rifq, pangatlo as-sabr. Ito kailangan na kailangan. Al-ilm, kailangan may knowledge, may kaalaman, at ganun din rifq, na kung mahinaon, subhanallah. At pangatlo, may pagtitiis sa mga bagay na yan. Kaya isa ito sa dapat nating makuha mga kapatid, mga magulang. Huwag magaspang ang ugali, especially sa mga taong inaanyayaan natin sa landas ni Allah. Maging mabuti tayo sa kanila. Ipakita natin ang ganda ng Islam. At pinakamahalaga ay be good example to them. Be a good example to them. Maging mabuti sa kanila sa iyong pananalita at sa iyong kilos. Nang sa ganun ay madaling katanggap-tanggap ang iyong ikangay pag-anyaya sa kanila. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.